siyang cost ng discipleship. Yung pagiging alagad ng Panginoon, tagasunod, meron po yung halaga binabayaran. Alam po ninyo, sabi doon, ang una po, sabi ni Jesus, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig niyo mang sumunod sa akin. So yun po yung una. Kung sino man sa atin ang gustong sumunod sa Panginoon. Sino gustong sumunod sa Panginoon? Amen. Amen. Lahat tayo gustong sumunod sa Panginoon. Pero may mahalagang bagay po tayong dapat malaman upang makasunod po tayo ng totohanan sa Panginoon. Alam po ba ninyo kung ano yon? Number 1, limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Anong ibig sabihin nun? Ibig ba sabihin, kakalimutan mo na yung pangarap mo? Pangarap mo sa buhay mo? I-deprive mo na ba yung sarili mo sa kinakain mo? Na hindi ka mag-enjoy sa kapiling ng mga kaibigan mo? Na kailangan nandun ka lagi sa kwarto mo? Nag-iisa ka? Hindi ka lumalabas? Nagiging alone ka? Hindi po yun. Kasi po, ang paglimot sa sarili, ibig po sabihin nito, yung dating ikaw, di po ba? Dati po tayo, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, may mga ugali po tayo. Tama po ba? Bago natin nakilala si Jesus Christ, may mga ugali po tayo na hindi ka nais-nais. Sino po dito yung may mga bagay sa buhay niya bago nakakilala sa Panginoon na hindi ka nais-nais sa harapan ng Diyos? Amen. Amen. Lahat po tayo, ako, ganun din ako, hindi ako exempted. Amen. Kaya nga sabi doon, limutin mo yung ukol sa iyong sarili. Ibig sabihin, kung ano yung dating ikaw, limutin mo na yun. Amen? Yung past. Yung nakaraan mo. Amen? Amen. Kung nung nakaraan mo, masyado kang in love doon sa Di ba? Nakakalumot. Di ba? Puro love, in love. Puro mga patungkol sa mga makabundong bagay. Amen? Kaya nga sabi doon, yung mga bagay na ginagawa natin dati, huwag na po natin yung gagawin. Kasi sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati, siya ay bago na. Amen? So kung yung dating ikaw ay makamundo, amen. Ano ba ibig sabihin ng makamundo? May ka sa mga bagay na ginagawa ng iba sa labas, sa mga barkada, sa mga bisyo. Ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa mo dati, kailangan mo yung iwaksi sa buhay mo. Kasi hindi ka makakasunod sa Panginoon kung dala-dala mo pa rin yung ikaw yung dating ikaw. Amen? Naunawan ba natin yon? Amen. Naunawan ba natin? Kailangan mong limutin yung mga bagay na nagiging hadlang upang makasunod ka sa Panginoon. Amen? Amen? Amen. Kasi nga, may mga bagay po sa buhay natin, nagiging harang po yan upang tayo magpatuloy sa Lord. Minsan, sa buhay natin, Kristiyano na tayo, sobra pa tayong mag-isip. Isip tayo ng isip, wala nang laman dapat isipin. Isip tayo ng isip ng mga problema natin. Bakit? Pag inisip ba natin yung problema natin, masusolusyonan ba yung problema? O mas madadagdagan sa kakaisip. Amen? Kaya nga, yung mga bagay na nakakahadlang sa atin sa paglabos sa Panginoon, kailangan natin kalimutan yun. Amen? Kasi nga, yun yung magiging hadlang sa atin upang tayo patuloy na sumunod sa Lord. Limutin mo yung mga bagay na ginagawa mo na akala mo gusto ng Lord. Pero ang sa katotohanan, ikaw lang pala may gusto. Kasi alam po ninyo, ganito po yun. Hindi lahat ng bagay na nagpapasaya sa atin gusto ni Lord. Amen. Tama po ba? Paano kung yung gusto mo, ikaw ay Kristiyano, gusto mo siya, ay, guwap. Wow. Ang pogi, artista. Pero, yung pala, hindi pala siya mananampalataya. Gusto mo siya. Nandun na tayo. Tumitibok-tibok yung puso mo. Kumakabog-kabog, dumadagondong, lahat. Lahat na. Pero ang tanong, gusto ba ni Lord yun para sa'yo? O ikaw lang may gusto sa sarili mo lang? Kaya nga, hindi lahat ng gusto natin, na nagpapasaya sa atin, gusto ni Lord yun.
Kaya mahalaga po na nananalangin tayo sa Panginoon. Amen. Alam mo ninyo, meron kaming na-encounter sa Pangasinan. Sobra siyang hilig sa gadget. Na halos buong buhay niya, puro paglalaro ng ML. Sino naglalaro dito ng ML? Alam niyo yung bata na yon, pinag-pray namin, nag-manifest yung bad spirit eh. Tapos bigla na lang siya, pinag-pray namin siya nakaupo, tapos bigla na lang siyang tumatawa. Naglaki na yung ano niya, yung liig niya dito. Tapos nag-iba na yung ano niya, boses. Hanggang sa siya yung mabuhay. Tapos nahimatay siya. Wala nang nahimatay siguro mga 2 minutes. Tapos nung nakabangon, sabi ni Pastora, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Siya sumasagot. Tapos yung kanyang lola sabi niya, Renz. Tapos saka siya nagsabi ng I love you, Jesus. At pagkatapos nung nagsuka siya, ibig sabihin, na-deliver siya sa paglalaro. Alam niyo kasi, yung mga bagay na nasa buhay natin, patuloy natin ginagawa, hindi gusto ni Lord, bandage yan sa atin, mga kapatid. Alam niyo ba, yung mga hinahawakan ninyong gadget, pwedeng maging bandage yan sa atin? Kasi puro tayo gadget. Ang tanong, nagpe-pray ba tayo? Nagpe-pray pa ba tayo o puro tayo gadget? Nagbabasa pa ba tayo ng Biblia? Nagpe-praise pa ba tayo? O sa gabi, bago tayo matulog, nag-gadget tayo. Hindi tayo nagpe-pray. Pag gising sa umaga, nag-gadget na naman. Nakamimessage sa atin siya. Crush ko ba? Diba? Kaya nga kaya po sa buhay natin, kailangan nating baguhin. Amen? Pero hindi natin kayang baguhin yung sarili natin sa sarili nating kakayanan. Kasi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Lahat ng bagay, kaya mo. Kung magtitiwala ka sa Panginoon, sa lakas niya. Kasi sa lakas mo, limited. Limitado yung lakas mo kasi darating yung time, malakas ako. Sige, isang araw malakas, 2 araw malakas, 1 linggo malakas. Paano yung susunod na linggo? Mahina na. So, ang kalakasan natin, hindi galing sa ating sariling katalinuhan, galing, o kakayanan, kundi galing sa Panginoon. Amen? Kaya nga, napakahalaga po nito, na kung gusto natin sumunod sa Panginoon ng totohanan, limutin natin yung sarili natin. Amen? Hindi ibig sabihin nun, hindi ka na maliligo. Hindi mo na ayusin yung sarili mo. Hindi yun. Ang ibig sabihin lamang nito, yung mga bagay na ginagawa natin na kasalanan, huwag na natin gagawin. Amen? Kung alam natin na yung ginagawa natin nakakapagpalayo sa atin sa Diyos, bakit natin yung gagawin? Kasi kung ginagawa natin patuloy yun, isa lang ibig sabihin, hindi mo sinusunod-sunod sa buhay mo. Amen? Kaya nga, yung mga bagay na alam natin nagpapasaya sa atin, pero hate ni Lord, huwag na natin gagawin yun. Amen? Kasi hindi tayo nakakasunod sa Panginoon eh. Kasi nga, hindi mo natututunang limutin yung sarili mong kaligayahan. Kasi minsan, pag nakita natin maligaya tayo sa isang bagay, yun yung gustong-gusto natin gawin. Amen? Amen. Kaya nga, kinakailangan bilang isang disciple ni Jesus, limutin mo yung sarili mo. Amen? Ang kailangan mong gawin, Lord, ipag-pray mo sa Panginoon. Panginoon, ito po yung gagawin ko, Panginoon. Ito ba yung kalooban mo sa buhay ko? Alam niyo may pangarap sila sa bawat isa sa atin. Ako sa totoo lang, pinangarap kong mag-graduate ng koleyo, pero nag-aral ako sa koleyo noon. Hindi ako masaya. Kasi ayaw ko magpastor eh. Ayaw ko magpastor. Pero doon pa rin ako dinala ni Lord. Kaya nga, di ba? Sa buhay natin, lagi kailangan sinusunod natin si Lord. Nililimot natin yung mga sarili natin gusto para sa sarili natin. At gustuhin natin yung pangarap ni Lord para sa buhay natin. Amen? Amen. Ang pangalawa po is pasanin ang kanyang krus. Sabi doon, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa atin. Ibig pong sabihin, kasi ang krus nagsisimbolo po sa paghihirap ni Jesus. Amen? Napanood niyo ba yung Passion of the Christ?
Sino nakapanood ng Passion of the Christ? Yung crucifixion ni Christ. Amen. Diba napakahirap? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, hinayaan na siya ipakuin dito. Tapos koronahan siya ng tinik. Matusok ang ulo niya, dudugo ang ulo niya, tapos lalatiguhin siya dito. Pag alis ng latigo, yung laman, sumasama, tapos dugo. Grabe. Diba? Napakatinding paghihirap yung dinanas ng Panginoon kasi mahal niya tayo eh. Amen? Amen. Gaano pa, yung hirap na yun, matindi yun. Dinis yun ng Panginoon para sa atin, para maligtas tayo. Pero bakit, dahil sa ginawa ng Panginoon, hindi natin yung sinusuklian. Amen? Kapag mayroon tayong problema, nagpapatuloy ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? O sumusuko tayo kaagad? Alam niyo yung hirap natin dito sa mundo, hindi yan kayang ikumpara sa dinanas ni Kristo. Na siya'y insultuin, alimurain, duraan, paluin. Hindi natin dinanas yun. Ang dinadanas natin, maliliit na problema lang. Pero bakit kapag may problema tayo, nag-question na tayo kay Lord? Sinasabi natin, Lord, mahal mo pa ba ako? Bakit mo ako pinapabayaan? Amen? Alam po ninyo, normal lang po sa Kristiyano ang dumaan sa pagsubok. Amen? Sabi doon sa James, sabi ko doon, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Sapagkat matapos niyang mapagtagumpayan ang pagsubok, tatanggap siya ng putong corona na ipinangako ng Diyos sa bawat isa. Ibig sabihin po, kapag tayo nakalagpas sa pagsubok at sa mga problemang ating pinagdadaanan, darating ang time, yung lahat ng mga luha natin papawiin ni Lord yun. Amen? Sino dito ang umiiyak sa mga problema? Amen. Nalulungkot. Amen. Nag-a-isolate ng sarili. Yung gusto mapag-isa. Nagmumukmok. Nag-i-emote. Amen. Mga mahilig mag-emote. Diba? Alam niyo kung tayo sa buhay natin, magpatuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon. Kahit na gaano katindi yung problema pinagdadaan natin, kakayanin natin yun, mga kapatid. Amen. Kasi nga ang Panginoon, hinihintay niya lang tayong abutin siya eh. Kapag inabot natin ang Panginoon, aabutin niya tayo eh. Tutulungan niya tayo. Dumating man sa punto ng buhay natin, lumubog tayo, parang si Pedro nung lumakad siya sa tubig. Ang ganda-ganda ng lakad niya sa tubig, oh. Wow, nakakalakad na ako sa dagat. Wow. Pero nung tinignan ni Pedro yung alon, wala na, lubog na. Ganun din yung sa atin, mga kapatid. Na kapag hindi tayo focus sa Panginoon, tinitingnan natin yung mga problema, side by side, magbubuwal tayo. Unti-unti tayong lulubog. Amen? Pero ang maganda lang doon, kapag lumulubog na tayo, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, sasagutin niya tayo. Amen? Kasi sabi ni Pedro, Lord, iligtas mo po ako, Panginoon. Nalulunod na ako, Panginoon. Tayo po bilang mga anak ng Diyos. Kapag nandun na tayo sa problema, lumulubog na tayo. Hindi na natin alam kung paano tayo makakalabas, makakalusot. Nandun si Lord. Amen? Bagamat iniwan na tayo ng lahat ng tao, tinakwil na tayo, ang Diyos hindi tayo itatakwil. Amen? Kasi nga po, ang pag-ibig ng tao, nag-fail. Pero ang pag-ibig ng Diyos, ganap. Kaya nga, huwag tayong magtiwala sa tao, mga kapatid. Kasi ang tao, nagkukulang. Lagi tayong magtiwala sa Panginoon. Amen? Amen. Huwag tayong magtiwala sa sarili. Huwag tayong magtiwala sa mga kasama, sa mga kaibigan. Kasi darating yung time, iiwanan ka niyan. Totoo ba? Sino dito yung merong kaibigan na hanggang ngayon kaibigan pa rin? Best friend noon, best friend pa rin hanggang ngayon. Sino pong merong ganon? Alam niyo, merong story sa Bible, best friends talaga sila hanggang kamatayan. Si David at si Jonathan, si Haring David at yung anak ni King Saul. Hanggang kamatayan, hanggang sa pagkamatay ni Jonathan, magkaibigan pa rin si David.
Pero, ano lang yun nag-iisa lang yun Hindi naman natin makikita yun sa karamihan na may ganun magkaibigan, na hanggang kamatayan, magkaibigan pa rin talaga. Kasi maraming mga kaibigan, lumalayo Dumidepende sila sa sitwasyon ng buhay mo, na kung saan kapag nandun ka sa taas, kaibigan mo, yes, try tayo. Kasi mayroon kang naitutulong sa akin. Pero kapag nandun ka na, bagsak ka na. Iwan na. Okay? Kaya nga po tayo mga kapatid, kapag nandun po tayo sa pagsubok, huwag tayong susuko. Kasi kailangan natin pasanin yung ating krus. Yung mga paghihirap. Amen? Alalahanan natin lagi si Kristo naghirap para sa atin. Kung yung paghihirap ni Kristo ay napakatindi, hindi dapat lamang na tayo po magtiis sa problema. Amen? Kasi po ang problema, natatapos yan mga kapatid. Alam niyo, darating po talaga ang panahon, darating si Jesus Christ. Alam niyo ba yung rapture? Pag dating ni Jesus sa alapaap, pupunin na tayo doon, makakasama natin siya ng magpakailanman. Sinong gustong sumama doon? Amen. Amen. So, kung gusto natin sumama, bakit pa tayo manlalamig? Bakit pa tayo tatalikod? Alam naman natin malapit nang dumating si Lord, di ba? Kaya nga, tayo po bilang mga anak ng Diyos, dalawang bagay po ang sabi po doon, limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Amen? Ibig sabihin, hindi na ikaw ang masusunod. Hindi na ikaw maghahari. Kasi nga tinanggap mo si Jesus bilang yung Panginoon So bilang Panginoon, sinong masusunod? Ikaw ba? Hindi. Anong saysay na tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon kung ikaw yung sarili mo din lang nasusunod? Amen? Diba? Walang kabuluhan yun. Kaya kung tinanggap mo si Lord bilang Panginoon at tagapagligtas, ibig sabihin, si Jesus ang masusunod sa iyo. Amen? Sa bawat desisyon na yung gagawin, manalangin ka muna. Kasi pwede ka magkamali sa desisyon mo. Amen? Amen. Amen. Yun, limutin mo ang ukol sa iyong sarili, yung dating ikaw, kakalimutan mo, iwawaksi mo na. Kung ikaw dati ganito, hindi ka kanais-nais sa kapitbahay, ngayon, Kristiyano ka na, kanais-nais ka na. Nakikita na ang ilaw sa iyo. Nakikita na ang pagiging Kristiyano mo sa mga tao. Amen? At pasanin ang iyong krus. Ibig sabihin, kailangan nating magtagumpay sa mga pagsubok natin sa buhay. Amen? Kasi nga, sabi po doon, ano ang mapapala ng tao, makamtan man niyang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Amen? So, anong halaga? Nakamit mo na lahat ng pangarap mo. Meron ka ng bagong bahay, may sasakyan ka na, may swimming pool pa sa loob, ng bakuran. Kung yung kaluluwa mo naman mapupunta sa impyerno, anong saysay ng mga bagay na yun? Amen? So tayo po, pang-ano po tayo? Pang-eternal po yung ating tinitingnan. Amen? Hindi lang po yung puro physical. Hindi lamang po yung puro material na mga bagay. Amen? Kasi po, tayo po, hindi po ito yung ating totoong tahanan. Saan po yung totoo nating bahay? Sa langit. Amen? So, dapat na gawin natin yung mga bagay na panlangit. Amen? Maglingkod tayo sa ating Panginoon. Upang sa gayon, pagdating ng araw, pagdating ng Lord, ay tayo po'y makakasama sa kanyang kaharian. Amen? Sino po dito ang gusto makasama sa langit? Pagdating ni Lord. Amen? Parang kaunti lang. Ayaw yata magpunta sa langit. Lahat po tayo gusto pumunta ng langit. Amen? Amen. Amen. Kailangan naman po natin bilang alagad ng Panginoon, tagasunod, limutin mo yung sarili mo. Amen? Hindi na ikaw ang maghahari sa buhay mo, kundi si Lord. Amen? Sa bawat hakbang na yung gagawin, manalangin ka muna upang hindi ka magkamali. At sa pang-araw-araw mong buhay, kailangan mong mapagtagumpayan ang problema sa buhay mo. At kapag nagawa mo yung dalawang bagay na yun, sabi doon, at sumunod ka sa akin. Amen? Kasi hindi tayo makakasunod
kung hindi natin malilimot yung mga sarili natin, at hindi natin kayang pasanin yung cross natin, yung mga problema natin sa buhay. Amen? Amen. Kaya, lagi po tayong lumapit sa Panginoon. Amen. Lord, tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Lord God, na yung dating ako, Panginoon, ay mawala na sa buhay ko. Panginoon, baguhin mo po ako, Diyos. Yung pagsasalita ko, yung pag-iisip ko, yung mga aksyon ko, Lord, baguhin mo lahat yung Panginoon. Kasi po, hindi natin pwedeng lagi na lang na yung kasama natin, yung pinag-pray natin magbago. Amen? Lagi mo na lang nakikita yung mali ng kapwa mo. Pero yung sarili mong mali, hindi mo naman tinitingnan. Amen? Alam niyo, kapag yung sarili mong mali, tinitingnan mo, nagiging maayos po ang buhay, nagiging maayos po ang tahanan. Amen? Hindi yung nagtuturoan ng mga mali-mali. Kaya nga mahalaga po dito mga kapatid, yung panalangin natin sa Panginoon. Amen? Manalangin po tayo sa Panginoon. Lord, baguhin mo ako, Panginoon. Kasi hindi ko po kayang baguhin yung sarili ko. Kasi minsan yung dating ako umiiral, yung dating kong pagkatao, hindi ko nakukontrol yung emosyon ko, yung pag-iisip. Kaya nga po, mahalaga po dito mga kapatid, bilang pagsunod ng Panginoon, limutin mo yung sarili mong ikaw at pasanin mo ang iyong krus. Manatili kang tapat sa kabila ng mga pagsubok. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya po, sa oras kong ito, lahat po tayo ay tumayo. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin sa Panginoon.